Hindi nagustuhan ng ilang progresibong grupo ang ginagawa ngayong balikatan exercise dito sa bansa. Sa halip raw kasi na magsagawa ng military exercise, bakit hindi na lang daw pagtuunan ng pansin ang pagsuspinde sa excise tax at VAT sa petrolyo? Giit pa ng grupo, nagsuspindi nga ng excise tax, ngunit sa LPG at kerosene naman, bagay na hindi nila maintindihan. Ngunit paliwanag ng economic team ng Pangulo, walang epekto kung tatanggalin ng buwis ang gasolina at diesel. Ang iba pang detalye ng balitang yan, alamin sa report ni Criza Lopez. Sa harap ng malaking kumpanya ng langis sa petrol, naglunsad ang ilang progresibong grupo ng protestang bayan para muling tuligsain ng gobyerno laban sa kapabayaan nito sa pagtaas ng presyo ng langis. Bagamat nagpatupad ng rollback ang mga malalaking kumpanya ng langis, ayon sa mga lider ng transportasyon, hindi ito sapat para magbigay ng kaluwagan sa sitwasyon ng mga driver. Tinaligsari ng mga progresibong grupo ang pagsisimula ng Balikatan Exercises 2026 sa pagitan ng puwersa ng Pilipinas at United States na dadaluhan pa ng iba pang bansa. Giit ng mga progresibong grupo, kung tunay ang intensyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ilayo ang Pilipinas sa girian ng US, Israel at Iran, hindi na dapat pang magkaroon ng malawakang military exercise. Sa makikita natin na kahit apektado rin sila ng panggegera ng US, hindi naman ganito. Hindi naman triple ng dating presyo ng langis ang nararanasan nila. Kagyat na aksyon pa rin ang panawagan ng mga grupo ng transportasyon, partikular ang piston at manibela. Suspendihin ang excise at value-added tax sa mga produktong petrolyo. Iyan ang pangunahing panawagan ng mga lider ng transportasyon. Tamang presyo, tanggalin ang value-added tax at excise tax dahil dinanakaw lang din naman ito. Tanggalin na ang COE dahil mga inutil at walang saysan. At ipasura na rin ang 12% na value-added tax sa langis. Bago pa man ang krisis, dulot ng gera ng US-Israel sa Iran. Sa totoo lang ho, matagal nang umaaray ang ating mga kababayan sa taas ng presyo ng pagkain, ng kuryente, ng utilidad at langis. Matatandaan na sinuspendi na ni Pangulong Marcos ang excise tax ngunit sa produktong kerosene at LPG lamang. Dahilan ng Pangulo at economic team ng Pilipinas, malaki ang naitutulong ng mga buwis sa langis sa pagpapatupad ng mga programa para sa sektor ng transportasyon. Gayun din, sinabi ng economic team na wala umanong malaking dulot sa pagbaba ang pagtatanggal ng mga buwis sa diesel at gasolina. Kasi hanggat nananatili itong mga batas na ito, halos 25 pesos per liter yung pinapasa ng ating mga driver. At alam naman natin na kapag mataas ang buwis sa produktong petrolyo, kakibat yan ay mataas na presyo ng mga bilihin at hindi nakakatugon o hindi nakakasapat yung maliit na kita at sahod ng ating mga mamamayan. Kaya kung seryoso ang gobyerno na tulungan ang sektor, tanggalin nila yung mataas na buwis sa produktong petrolyo. Kahapon, naghain ng grupong Piston sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng fare hike na 10 piso. Ayon kay Piston National President Camody Floranda, mula pa noong October 2023 pa ang huling taas pasahe sa mga jeepney at sa lumipas na mga taon, halos 2,000 na ang nawawalang kita sa mga driver at operator. Giit ni Camody, ang kahilingang 10 pisong taas pasahe ay hindi para pagandahin ang buhay ng driver, kundi para lamang mabawi ang halaga ng nalugi sa mga driver. Ayunin na para gumanda ang buhay ng ating mga driver at mga operator, kundi matuunan yung mas malaking halagang nawala at para tuloy-tuloy na makapagserbisyo sa ating mga mamamayan. Pero si Pangulong Marcos, diba, yung piso pa nga lang hindi na niya binigay eh. Yung 10 piso pa na doon sa Pagpapakita yan na kapag yung mga maliliit ang humihingi ng usapin ng dagdag kita, ay nag-atubili ang gobyerno. Pero pag yung malalaki mga negosyo, katulad ng Shell, Caltex ng Petron, walang kibo ang pamahalaan. Matatandaan na pinatigil ni Pangulong Marcos ang taas pisong pamasahe. Dahilan ng pamahalaan, binabalanse ng gobyerno ang sitwasyon ng mga driver at commuter. Ngayong araw, nagpatupad ng double-digit rollback ang mga kumpanya ng langis. Mahigit sa 24 pesos kada litro ang bawas sa diesel. Mahigit sa 3 piso ang itinapyas kada litro sa presyo ng gasolina at 2 piso sa kerosene. para
Para sa UTV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.